Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Habang nakikinig si Geralt sa mga sinasabi ng kanyang mga bodyguard, maraming mga bagay rin ang gumugulo sa kanyang isip. Lumalabas na ang Dead Anis ay mas makapangyarihan kaysa sa una niyang inaasahan, lalo na't 1.5 buwan na siyang nawalan ng malay. Malaki ang pinagkaiba nito sa atake ng mga makapangyarihang taong tulad ni Christopher, dahil ang Dead Anis ay ginagamit bilang isang medium upang magdala ng malaking pinsala sa kaisipan ng taong inaatake nila. Napagtanto niya na kahit na pinalakas niya ang kanyang pangangatawan, ang kanyang mental power ay malayo sa kakayahan ng kanyang katawan. Muntikan na siyang mamatay dahil sa lahat ng pinsalang natamo niya mula sa Dead Anis. Malinaw na naalala ni Geralt ang nasaksihan niya ilang segundo bago siya nawalan ng malay noong siya ay nasa palasyo ng Hari ng Karagatan. Habang nakakapit siya sa Eternal Coffin noon, bumukas ang takip ng malaki at itim na kabaong na iyon at kasunod nito ay may isang itim na liwanag na bumungad dito. Ano man ang nangyari, sigurado siyang naibalik niya ang Eternal Coffin. Pero bakit parang mali pa rin ang inaasal ng mga guard niya? Bumangon siya mula sa kama saka pumunta sa isang kwarto sa backyard na kasalukuyang binabantayan ng husto ng mga bodyguard. Binuksan niya ang pinto at agad na sinalubong si Geralt ng Eternal Coffin na nasa gitna mismo ng kwarto. Habang papalapit siya dito, dahan-dahang binuksan ni Geralt ang takip, ngunit nakita niyang wala na itong laman. Nawala ang babaeng nakaputi. Napagtanto na ngayon ni Geralt kung ano ang problema na tinutukoy nila. Ang parehong guwardiya mula kanina ay lumapit sa kanya bago sinabing, "Crawford, pagkatapos mong mailabas ang Eternal Coffin mula sa tubig, dinala namin kayong dalawa pabalik sa bahay noong panahong iyon, sigurado kaming lahat na nananatili sa loob ang laman ng kabaong at tama naman kami. Pero halos 1 linggo na ang nakalipas nang biglang may nangyaring insidente. Kahit nasa kabaong pa siya noong nakaraang gabi, hindi na namin inakala na nawala na ang katawan niya kinabukasan. Ito ang totoo kahit pa mahirap itong paniwalaan," sabi ni Lord Fenderson. May dahilan kung bakit nandito pa rin si Lord Fenderson. Naging maayos na ang lahat pagkatapos niyang bumalik mula Halimark City. Gayunpaman, nang malapit na siyang bumalik sa Salford Province, biglang pinapunta ng mga bodyguard ni Geralt si Joshua at sinabi nila na si Crawford ay nasugatan at kasalukuyang kumatos. Napagkasunduan nilang magtungo sa Montholm Island para bisitahin si Geralt. Hindi pa rin makapaniwala si Lord Fenderson sa pangyayari na ito kahit na siya ay halos 100 taong gulang na ngayon. Kahit si Geralt ay nagulat din, totoo ba kaya ang paglalarawan ng taong nakibahagi sa funeral procession noon? Posible bang mabuhay muli ang babaeng nakaputi? Maingat na sinuri ni Geralt ang walang Eternal Coffin at nakita niya sa gitna ng Eternal Coffin ang isang Dead Annie. Sa sandaling makita niya ang kinatatakutang bulaklak na iyon, hindi niya maiwasang biglang umatras. Dahil sa matinding kapahamakan na naidulot nito sa kanya, ang kanyang katawan ay kusang natuto na matakot dito. Mabilis siyang nakabawi mula sa pakiramdam na ito, napagtanto ni Geralt na ang bulaklak ay nailagay ng maayos sa loob ng kabaong at lumalabas na parang may nag-iwan nito doon sa sandaling umalis ang babaeng nakaputi. Nahihiyang nagsalita ang bodyguard nang makitang napansin ni Geralt ang bulaklak, sa kasamaang palad, "Crawford, ang bulaklak na iyon ang tanging bagay na naiwan sa kabaong." Natigilan si Geralt at lumingon siya para tumingin sa guard bago niya sinabing, alam mo ang bulaklak na ito." Bukod tangi ang bulaklak na ito at nakita lang ito ni Geralt sa unang pagkakataon noong siya ay nasa isla ng kanyang lolo. Kahit pa maganda ang itsura nito, naisip ni Geralt na ang bulaklak ay simple lamang. Gayunpaman, nagulat si Geralt ngayon dahil may isang random na bodyguard mula sa kanyang pamilya at hindi man lang siya kabilang sa Soul Palace ang nakakaalam tungkol dito. "Oh? Si Lord Fenderson ang nagbigay sa akin ng mga detalye." Nakita mo na ang bulaklak na ito noon, Lord Fenderson?" tanong ni Geralt habang nakatingin kay Bryson. "O naman. Noong 23 years old pa lang ako, medyo maganda ang relasyon ko sa lolo mo. Noong taong iyon, magkakaibigan pa rin kami ng lolo mo. Ipinakita niya sa akin ang uri ng bulaklak noon at sinabi niya na ito ay pagmamay-ari lamang ng iyong pamilya. Tinanong ko siya kung ano ang pangalan nito, ngunit sinabi niya na ito ay isang bulaklak na walang pangalan. Pagkatapos nito ay idinagdag niya na ito ay isang kakaiba at mahiwagang bulaklak na dating isang totem flower na pag-aari ng ilang misteryosong bansa sa loob ng Western Regions," paliwanag ni Bryson. "Sinasabi mo na si Lolo lang ang may-ari ng ganitong uri ng bulaklak noon at alam niya rin na misteryoso ang mga ito.
Gulat na tinanong ni Gerald nang marinig niya ang revelation na ito. Kung tutuusin, tinanong niya si Wilson tungkol sa bulaklak noong nasa isla pa siya, at sinabi ni Wilson kay Gerald na pumunta ang kanyang lolo sa Western Regions pagkatapos itatag ng kanyang lolo ang Soul Palace. Habang naglalakbay siya papuntang Northwest, natagpuan niya ang mga buto ng bulaklak na iyon nang hindi sinasadya. Gumawa siya ng isang buong garden para dito, ngunit itinanim niya lamang ang mga ito para sa kagandahan ng mga ito. Sa madaling salita, sinabihan si Gerald na hindi alam ng kanyang lolo ang mga misteryosong katangian ng bulaklak. Sinabi lang ni Lord Fenderson kay Gerald na mukhang nahanap ng lolo niya ang bulaklak ng mas maaga pa kaysa sa sinabi ni Wilson sa kanya. Sinabi pa ng lolo niya kay Lord Fenderson na ang bulaklak ay pagmamay-ari lamang ng pamilyang Crawford. Magkaiba ang kanilang mga pahayag. Totoo ang sinabi ko. Ito ay isang bulaklak na walang pangalan. Kung tutuusin, mayroon lamang 2 petal na namumulaklak dito at ang bawat petal ay kumakatawan sa isang mundo. Iyon ang pahayag na sinabi sa akin ng matandang iyon noon, sabi ni Bryson habang umiiling na may pilit na ngiti sa kanyang labi. Yung mga salita na naman na iyon, naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang naghihinala siya sa buong sitwasyon. Bakit sasabihin ng kanyang lolo ang eksaktong parehong mga salita ng kakaibang matandang babae na iyon? Maraming mga katanungan sa kanyang isip at nagsimulang makinig si Gerald ng mas masinsinan habang patuloy na nagsasalita si Lord Fenderson. Regardless, tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin ng kakaiba niyang sinabi. Sinabi niya sa akin na pwedeng hatiin ang bulaklak sa 2 magkaparehong space kung titingnan mo ang hugis ng bulaklak. Ano man ang space na pipiliin ng isang tao, ang mga bagay na makikita, maririnig, at mararamdaman nila ay magkapareho. Pero ang 2 space ay naiiba pa rin sa isa't isa. Sa madaling salita, namumulaklak ang 2 petal at ang bawat petal ay kumakatawan sa isang mundo. Pero lolo, bakit may 2 magkatulad pero magkaibang space? Tanong ni Jasmine habang kanina pa siyang nakatayo sa gilid. Tinanong ko rin ito sa kanya noon. Binigyan niya lang ako ng isang halimbawa. Ayon sa lolo ni Gerald, ang bulaklak na walang pangalan ay may espesyal na kakayahan kung saan nagagawa nitong baguhin ang mentality ng isang tao at ganoon din ang kanilang sensory organs. Sa madaling salita, magagamit ng bulaklak ang kakaibang kakayahan nitong kontrolin ang isip ng isang tao para iparamdam sa iyo na ang isang bagay ay katulad ng isa pang bagay, kahit na ito ay naiiba sa aktwal na bagay na nasa harapan mo. Gamitin natin ang kwarto na ito bilang isang halimbawa. Tingnan mong mabuti ang paligid. Kapag natanggap mo ang kakayahan ng walang pangalan na bulaklak, mararamdaman mo na nasa parehong kwarto ka pa rin kahit na nasa ibang kwarto ka na. Kahit papaano ay naliwanagan ka na pagkatapos mong marinig ang halimbawang iyon. Hindi ko ito naintindihan noon at biniro ko pa siya na ang kakaibang tao siya, paliwanag ni Bryson habang umiling, makikita pa rin ang pilit ng ngiti sa kanyang muka. Ngayong nasa edad na siya kung saan ang isang papa niya ay nasa hukay, medyo nalungkot si Bryson habang inaalala ang mga pangyayari noong taong iyon. Habang malungkot na inaalala ni Bryson ang nakaraan, lumingon silang dalawa ni Jasmine kay Gerald at nakita nilang namumutla ito ng husto. Ang kanyang kasalukuyang itsura ay mas malala kumpara noong nakumatos siya. May problema ba, Gerald? Sabay na tinanong ni Bryson at Jasmine. Nakakunot ang noo ni Gerald at parang malalim ang iniisip niya noon, kaya hindi siya sumagot. Iyon pala ang tunay na kahulugan ng bawat petal ay kumakatawan sa isang mundo. Alam ko na nakapasok ang matandang babae sa kuweba, pero wala pa rin sa kanya ang susi na buntot ng goldfish. Sa madaling salita, imposible na nakatakas siya sa kabilang lagusan noong nasa palasyo kami ng hari ng karagatan. Naalala ko pa rin na pinigilan ko siya sa pasukan ng kuweba. Nagising siya mula sa kanyang panandaliang kawalan ng malay noon dahil ginamitan siya ng maganda ng dead anise at pumasok siya sa palasyo ng hari ng karagatan kasama si Chester. Gayunpaman, walang anumang bakas ng matandang babae doon. Ang tanging karagdagang bagay doon ay ang malaki at itim na kabaong. Natandaan ko na parang kakaiba dahil wala ang mga buto ng higanting dragon sa loob ng palasyo. Hindi naman nabanggit ang itim na kabaong sa mga nakaraang mural. Lalong naging kakaiba ang sitwasyon na kinalalagyan nila habang iniisip niya ito. Bago nangyari ang lahat ng ito, gusto lang ni Gerald na ibalik ang babaeng nakaputi at ang eternal coffin. Ayon sa mga prosedures na makikita sa mga mural, sa malamang ay nabuksan ang pinto ng libingan sa sandaling ipinasok niya ang susi na nasa hugis ng buntot ng goldfish. Sa halip, bumagsak ang langit at nahati ang lupa. Ibang-iba ito sa ipinakita ng mga mural. At saka, bakit hindi ako naging mahinahon sa oras na iyon?
Naramdaman ko na parang may puwersang pinahihirapan ako noong nanghihina ako para dagdagan ang momentum sa insidente. Nag-aalala siya sa lahat ng pangyayari na ito, ngunit may isang partikular na pag-iisip na talagang kinakatakot niya. Ang lugar ba na pinuntahan ko ang tunay na palasyo ng hari ng karagatan? Nakita ko ba talaga ang babaeng nakaputi? Paano kung ibang mundo ang nakita ko? Hindi kaya pumasok ako sa ibang space? Pero, sino ang niligtas ko? Hindi na masyadong pinag-isipan pa ni Gerald ang madilim na liwanag na lumabas mula sa itim na kabaong sa oras na ito, kahit papaano ay hindi muna sa sandaling ito. Naramdaman niya na parang ticking time bomb ang lahat ng ito na tumitimbang sa kanyang isipan. Nasaan na nga pala si Chester? Tanong ni Gerald nang bigla niya itong naalala. Medyo matagal na rin ako matos ang Young Lord, pero nagkamalay siya mga kalahating buwan na ang nakalipas. Pero marami siyang natamo na physical injuries, lalo na ang kanyang mga binti. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakabangon sa kama, sagot ng isa sa mga bodyguard. Ganoon ba? Kampante na ako kahit papaano na nakaligtas siya. Hindi masyadong naging maganda ang pagkakakilala nila Gerald at Chester, ngunit naalala ni Gerald kung paano itinaya ni Chester ang kanyang buhay para protektahan siya noong malapit na siyang mamatay. Sobrang naantig si Gerald sa kanyang sakripisyo. Maliban sa mga signal namin sa radar, mayroon ba sa inyo ang nakadetect ng kay Miss Gunter? Tanong ni Gerald. Tungkol naman doon. Hinanap namin siya sa loob ng 7 buong araw at gabi, pero hindi kami nagtagumpay sa paghahanap sa kanya, Mark Crawford, sagot ng kaninang bodyguard. Agad na nagsisi si Gerald nang marinig iyon. Bago sila lumusong sa karagatan, binigay ni Gerald sa kanyang sarili ang responsibilidad na protektahan siya dahil dinala niya ito sa ilalim ng alon kasama niya. Sa huli, hindi niya inakala na hindi niya mapoprotektahan ang kanyang sarili. Dahil doon, naibaling niya kay Yumi ang mabigat sa pasanin. Hindi niya alam kung buhay pa ba siya o hindi. Kung hindi lang siya sumama doon, nananatili siguro siyang ligtas. Mahigpit na sinara ni Gerald ng kanyang mga kamao nang maisip niya iyon. Noong una ay naisip niyang magagawa niya ang lahat gamit ang kanyang kakayahan, ngunit sa huli ay ang lahat ng ito ay isang walang kwentang assumption lamang. Nagsisinungaling lang siya sa kanyang sarili mula nang mangyari iyon. Hindi niya kinaya na makalaban sa maliliit na dead anis kahit pamalakas siya. Kung hindi siya naghanda ng support sa ibabaw ng karagatan, alam ni Gerald na malaki ang posibilidad na namatay na siya sa kailaliman ng karagatan sa ngayon. Gayunpaman, ang pinakakaawa-awa na tao sa buong kaganapang ito ay si Yum. Sorry talaga, naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang namumutla ang kanyang mukha. Nawala ang kaninang kagalakan sa mukha ni Jasmine nang makita niya ang naging reaksyon ni Gerald. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan sa kanyang puso. Bakit nag-aalala si Gerald sa kanya? Haha! Sigurado akong hindi magiging malungkot ng ganito si Gerald kung ako ang nasa kalagayan niya. Habang iniisip iyon ni Jasmine, si Gerald naman ay muling sumilip sa Eternal Coffin. Kahit pa sinuri niya ito ng ilang beses, ang Eternal Coffin na ito ay hindi mukhang peke. Totoo ba na nailigtas ko talaga ang babaeng nakaputi? Patuloy akong nadadagdagan ng problema habang lumilipas ang panahon. Pero mukhang alam ni Lolo ang tungkol sa pinagmulan ng mga dead ani. Kapag nakita ko na siya, sigurado akong mas maunawaan ko pa ang tungkol sa mga misteryo na ito. Speaking of Lolo, 1 buwan at kalahati na rin ang lumipas at sa malamang ay matagal nang nagsimula ang paglalakbay niya kasama ang iba pang alamat patungo sa Pledge of the Holy Water. Ano na kaya ang nangyayari? Ipinangako ko noong una na makipagkita kay Lolo at sa iba pa nang matagpuan ko ang bangkay ang babaeng nakaputi, pero hindi ko na alam kung saan napunta ang kanyang katawan ngayon. Naputol ang kanyang train of thought nang bigla niyang marinig sa labas ng manor ang nakakatakot na hiyawan ng mga bodyguard. Makalipas ang ilang segundo, narinig ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto. Anong ginagawa mo? Hindi pwedeng pumasok ang mga taong walang imbitasyon dito. Sigaw ni Gerald habang tumatakbo palabas para tingnan kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Pagdating sa pinangyarihan, nakita ni Gerald ang ilan sa kanyang mga bodyguard na nakaharap sa isang dalaga na mukhang nasa 20s ang edad. Ang babae ay mukhang malamig at hindi malapitan. Nakita rin ni Gerald ang mahigit 10 sugatan ng mga bodyguard na nakahawak sa kanilang mga dibdib habang nakahandusay sila sa sahig. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, ang ilan sa mga gwardiya ay sumugod sa kanya habang sumisigaw, mukhang gusto mong mamatay. Itinaas ng babae ang kanyang braso at iwinagayway ang kanyang kamay,
ang mga bodyguard ay lumilipad paatras na parabang mga sirang saranggola lamang sila. Nakita ni Gerald ang kanyang mga tauhan na bumagsak sa buong lugar at naramdaman niya ang mabilis na pagkibot ng kanyang mga talukap habang sumisigaw siya, "Huwag na kayong lumaban." Tumigil sa pag-atake ang kanyang mga tauhan at lumingon si Gerald para tingnan ng mabuti ang babae. Naging kaakit-akit ang babae dahil sa purple at itim na eyeshadow pati na rin ang medyo maitim na lipstick niya, ngunit hindi iyon ang nasa isip ni Gerald sa sandaling iyon. Tutal alam na niya ngayon kung sino ang babae. Siya ay walang iba kundi ang mabait na pamangkin ni Linus na si Quina. Tala niya kung paano siya tinulungan nitong makapasok sa mansyon ng pamilyang Yonwick noong nakaraang buwan matapos siyang hindi papasukin sa mansyon ng isa sa mga apprentice ng Yonwick. Noong panahong iyon, naisip ni Gerald na siya ay sobrang sweet at mainit ang ulo ni Quina. Kung tutuusin sa personal na karanasan ni Gerald, ang magagandang babae na tulad niya ay kakaunti na lang sa mundo ngayon. Iyon ang una niyang impresyon kay Quina, ngunit ang kasalukuyang ugali ni Quina ay ibang-iba sa nakilala niya noon. Sa halip na ang kagandahang loob, siya ngayon ay nagpapakita ng pagmamataas at kasamaan. Naisip rin ni Gerald na siya ay isang ordinaryong babae bago ang pangyayari na ito, ngunit naramdaman niya ngayon ang napakalaking lakas ng loob na nagmumula sa kanya. Masyado itong malakas na kahit si Gerald ay umamin na marahil ay mas mahina siya kumpara sa kanya sa mga sandaling iyon. Nakakapagtaka ito sa katunayan. "Anong ginagawa mo, Quina?" Medyo nag-aalangan na tinanong ni Gerald. "Malamang pumunta ako dito para makita ka." "Siyempre," sagot ng babae, habang nilagay niya ang magkabilang braso niya sa kanyang likuran habang nakatingin ng masama kay Gerald na parang nakatitig sa isang taong matagal na niyang hindi nakikita. "Salamat at naisipan mong bisitahin ako, pero hindi mo ba naisip na lumampas ka sa linya sa pananakit mo sa aking mga tauhan, Quina?" sabi ni Gerald habang tumitingin siya sa humahagulgol na mga bodyguard na nakahandusay pa rin sa sahig. "Kasalanan nila dahil pinigilan nila akong pumasok. Kung hindi dahil sa katotohanang nag-aalala ako na magalit ka, ngayon pa lang ay pinugutan ko na sila ng ulo. Pinigilan kong gawin ito para lang sa'yo, alam mo ba? Sana ay mabigyan ka ng malinaw na larawan kung gaano ka kahalaga sa akin," sagot ng babae, habang nakakaakit siyang naglakad papunta kay Gerald. Hindi itatrato ng kahit sinong tao na ang buhay ng iba ay mas maliit kumpara sa kanila, lalo na ito para kay Quina, ang taong malulungkot kapag nasaksihan niyang mamatay ang isang kuting o tuta. "Ikaw? Hindi ka Quina, tama ba? Sino ka?" "Hindi naman ganito si Quina," nakakatakot na dineklara ni Gerald. "Lagi ka namang ganyan, di ba? Kahit anong gawin ko, parati kang magdududa sa akin." "Totoo na madalas akong nagloloko, pero hindi kita lolokohin, Gerald. Sa kabila niyan, nagdududa ka pa rin sa lahat ng ginagawa ko," sabi ni Quina nang biglang nagdilim ang kanyang paningin. "Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo, pero alam ko na hindi ikaw si Quina. Importante ba talaga kung ako talaga si Quina o hindi? Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay magkasama pa rin tayo sa hinaharap. Hindi ka kailanman maagaw ng ibang tao," sagot ni Quina habang pinapakita ang kanyang nakakalokong ngiti. Nasa harap na ngayon ni Gerald si Quina na nakatitig ng masama sa kanyang muka. Gayunpaman, itinaas niya ang kanyang kamay at mabilis na napaatras si Gerald, naiwan ang kamay nito na nakabitin sa hangin. Nakangiti siyang tumingin kay Gerald at pagkatapos ay sinabi niya, "Fine, hindi na kita asarin. Pumunta ako dito ngayon para ihanda mo ang sarili mo. Dahil maganda ang araw kinabukasan, nagdesisyon akong ikakasal na tayo." "Ano? Kasal?" sagot ni Gerald habang nakatulala. "May fiance na ako kaya imposibleng pakasalan kita. At saka, mas matanda ako sa iyo ng 3 hanggang 4 na taon," sabi ni Gerald. Sumailalim siya sa napakalaking pagbabago at alam ni Gerald na si Quina ay hindi na siya ang dating tao na nakilala niya. Sigurado siya tungkol doon, kaya hindi na siya nakipagtalo pa sa kanya. Kung tutuusin, hindi pa rin siya makakuha ng tumpak na reading kung gaano siya kalakas. Dahil doon, kailangan niya na lamang makipaglaban sa kanya para sa kanyang last resort. "Wala akong pakialam dyan. Ikakasal na tayo bukas at final na yun. Gusto kong ipakita ang ating pag-iibigan at kasal sa lahat ng tao sa planeta." Kasunod nito, tumalikod si Quina at dumiretso sa pintuan na patungo sa labas. Gayunpaman, pagdating niya doon ay biglang humakbang si Jasmine habang sumisigaw, "Teka lang. Sino ka sa tingin mo? May ibang mahal na si Gerald. Hindi mo pwedeng utusan siya na pakasalan ka ng biglaan.
Nang marinig iyon, tumigil si Quina sa kanyang paglalakad. Medyo tumagilid ang kanyang ulo para tingnan si Jasmine at pagkatapos ay umungol siya sa nakakapangilabot na boses. Totoo na galit ako sa sinumang babae na masyadong malapit sa kanya, pero mas galit ako sa mga babaeng katulad mo. Mga babaeng naglakas loob na suwayin ang aking kagustuhan. Pagkatapos ng kanyang pangungusap, iniunat niya ang kanyang mga daliri bago siya huminga ng kaunti. Sa pamagitan ng kilos na iyon, naramdaman ni Jasmine na hinila ang buong katawan niya papunta sa babaeng iyon. Jasmine, sigaw ni Gerald habang iniunat agad ang kanyang mga kamay para hawakan siya. Ngunit pa man niya mahawakan ang braso ni Jasmine, biglang nakaramdam si Gerald ng malakas na puwersa sa loob niya. Bigla siyang umatras ng ilang hakbang dahil sa impact. Tumingin si Gerald sa kanyang mga nasaktan na kamay at nakita niya na napunit ang kanyang tenar web space dahil sa atake na iyon. Kitang-kita na rin ngayon ang kanyang berdeng mga ugat na pumipintig habang dumudugo ang kanyang mga braso at palad. Kasalukuyan namang sinasakal ni Quina si Jasmine. Ang lakas niya, naisip si Gerald sa kanyang sarili. Naranasan niya ang kanyang inner strength at malaman niya na ang kanyang puwersa ay ibang-iba kung ikukumpara sa iba pang puwersa na dati niyang naranasan. Kung ipaghahambing niya ang kanyang puwersa, ang puwersa ni Quina, ito ay tulad ng paghahambing ng maruming tubig sa isang napaglipasan na pool sa dalisay at distilled na tubig. Malaki ang pinagkaiba ng dalawa at walang duda kung sino ang may higit na kapangyarihan dito. Pinagmasdan ni Gerald ang pamumula ng mukha ni Jasmine habang dahan-dahang nilakasan ni Quina ang kanyang puwersa. Mamamatay na si Jasmine anumang segundo ngayon kung talagang nagdesisyon si Quina na tapusin siya. Tumigil ka, sigaw ni Gerald habang mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin. Kung tutuusin, nakikita kong nagmamalasakit ka sa kanya. Anyway, isasama ko siya hanggang sa makuha ko ang sagot mo, sagot ni Quina habang maingat niyang hinawakan ang katawan ni Jasmine. Sa sandaling ginawa niya iyon, si Jasmine ay mabilis na nawala ng malay. Umalis si Quina ng mansyon at mabilis naman siyang sinundan ni Gerald at Bryson. Gayunpaman, nang makalabas ang dalawang lalaki, nakita kaagad ng dalawang lalaki ang ilan sa mga kotse at bodyguard ng pamilyang Yunwick na naghihintay sa labas. Dinala ni Quina ang walang malay na babae sa isa sa mga kotse at tumayo siya sa harap ng pinto ng isa pang kotse bago itinagilid ang kanyang ulo para tingnan si Gerald. Hindi ka makakatakas sa akin, kahit saan ka pa pumunta. Hindi ko hahayaang mawala ka ulit sa akin, sabi ni Quina bago niya isinara ang pinto ng sasakyan sa likod niya at inutusan ang kanyang mga tauhan na magmaneho palayo sa lugar. Jasmine, sigaw ni Bryson at makikita sa kanyang muka ang pag-aalala habang pinapanood ang mga sasakyang paalis. Ilang segundo matapos sumigaw si Bryson, umubo ng malakas si Gerald bago sumuka ng dugo. Mark Crawford. Sir! Nakita nila ang nangyari kay Gerald at agad siyang pinalibutan ni Joshua at ng iba pa. Wala nang malay si Gerald dahil humigit kumulang nasa 70% pa lamang siya ng kanyang karaniwang lakas sa ngayon dahil sa pinsalang natanggap niya mula sa dead anis. Lalo siyang nahirapan dahil halos madurog ni Quina ang buong katawan niya nang makasalubong niya ang puwersa nito habang sinusubukang iligtas si Jasmine kanina. Ang mga sugat na natamo niya ay parehong bago at luma. Masyado siyang malakas. Dahil sa lahat ng mga pinsala na natamo niya, hindi niya napigilan ang buhos ng kanyang puwersa at dugo. Pagkatapos ng lahat ng iyon, alam na niya ngayon na kahit na sa kanyang malakas na pagkatao, magiging mahirap pa rin para sa kanya na labanan ang mga atake ni Quina. Masyado siyang malakas, Senior. Parang hindi mo siya kayang talunin kung wala si Master dito, sabi ni Joshua. Tama ka, sagot ni Gerald habang umiiling. Hindi ko inasahan na malakas siya kahit pabata siya. Hindi ko talaga ito inaasahan, sabi ni Bryson. Hindi masyadong malakas si Quina, sigurado ako na hindi iyon si Quina. Pero may kutob ako kung sino talaga siya, sagot ni Gerald habang nakahawak sa kanyang dibdib, tinitiis ang kanyang matinding sakit. Sino ang nasa isip mo, sabay na tinanong ni Joshua at Bryson. Ngunit hindi sumagot si Gerald. Sa halip, lumingon lamang siya para tumingin sa manor at tumingin siya sa direksyon kung saan nakalagay ang eternal coffin. Hindi mahalaga kung sino siya. Ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa akin, kaya hindi ako papayag na may masaktan pang iba maliban sa akin. Huwag kang mag-alala, sigurado na ibabalik ko si Jasmine. Ilang sandali pa nang huminto ang grupo ng mga sasakyan sa harap ng manor ng pamilyang Yunwick. Lumingon ang driver sa backseat at nakita niya na nakapikit si Quina. Kasunod nito ay sumigaw siya, nandito na tayo, miss.
Namangha ang driver at ang iba pang mga bodyguard ng pamilyang Yonwick nang makita nila ang nangingibabaw niyang aura. Kalahating buwan lang ang lumipas nang magkaroon ng malaking pagbabago si Quina. Napansin ng driver na parang may mali dahil matagal na nakakulong si Quina sa kanyang kwarto. Lumabas lamang siya sa araw na ito at ang kanyang ginawa ay ang utusan ang mga tauhan ng pamilyang Yonwick na sumama sa kanya kasunod ang mga kots. Hindi ganoon ang ugali ni Quina. Gayunpaman, sinunod amang nila ang kanyang kautusan dahil sa kanyang kumanding na pananalita. Ang kanyang lakas ay kahanga-hanga. Pagkatapos nilang nakarating sa destinasyon nila, si Quina ay lumabas lamang ng kotse at nagsimulang maglakad papunta sa Manor. Sa loob ng Manor, tila nagaganap ang isang maliit na kaguluhan ng pamilya. Kasalukuyang magkakasamang nakatayo ang mga miyembro ng pamilyang Yonwick habang si Freya ay kasalukuyang naglalakad ng pabalik-balik habang nababalisa. Nangyari ang issue na ito dahil plano niyang magmadali sa airport para sunduin ang isang kaibigan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na inilabas ni Quina ang lahat ng sasakyan ng pamilya para isama ito sa pupuntahan niya. Pitang ina, nagmura si Freya sa kanyang isipan. Si Quina ay anak lamang ng kanyang third uncle, ang ibig sabihin nito ay hindi mataas ang kanyang katayuan. Hindi niya inasahan na magiging malakas ang loob niya na kunin ang lahat ng mga kotse, kahit na si Freya lang ang dapat na gumamit ng mga ito. Habang nagagalit si Freya, sa wakas ay nakita niya si Quina na dahan-dahang naglalakad patungo sa grupo ng mga miyembro ng pamilyang Yonwick. Kailangan nating disiplinahin si Quina, Dad. Kahit na mula pa lang siya sa pamilya ni third uncle, araw-araw siyang nagiging bastos sa mga nakakatanda sa kanya, deklara ni Freya. Nanatiling tahimik lamang si Linus. Mabilis namang tumakbo ang mga magulang ni Quina sa galit na babae at sinabing sisiguraduhin namin na ididisiplina namin ang sarili naming anak, yung Ladi. Ginamit niya ang resources ng pamilya, kaya kayo na ang bahala kung paano nyo siya didisiplinahin. Pero kailangan ko pa rin siyang turuan ng leksyon, galit na sinabi ni Freya. Tumayo si Freya sa harapan ni Quina para turuan ng leksyon ang babae, ngunit si Quina ay hindi tumigil sa paglalakad. Sa katunayan, hindi siya bumati sa kahit kanino. Parang wala siyang nakitang ibang tao sa lugar at nagpatuloy lang si Quina sa pagpunta sa kanyang kwarto nang wala nang ibang sinasabi. Dahil doon, lalo namang nagalit si Freya. Galit na sumigaw si Freya, "Hoy, Quina! Hindi mo ba nakita na nakatayo kami dito? Hindi mo man lang ba kami babatiin? Bakit mo ginamit ang lahat ng sasakyan ng pamilya nang walang pahintulot? At saka, marami pa sana na gustong sabihin si Freya, ngunit unti-unting nawala ang kanyang boses nang magulat siya dahil nakita niya ang babaeng kasalukuyang kinakaladkad ng mga bodyguard ng kanyang pamilya. Nabigla ang lahat nang makita ito nila Linus at ng iba pa. "Miss Fenderson." "Bakit?" nauutal na sinabi ni Linus habang namutla ang kanyang mukha. Nagsikap ang kanyang pamilya na palayasin siya noon, kaya hindi nila inasahan na makita muli siya habang kinakalagkad ng kanilang mga bodyguards. Hindi ba ito ang magiging dahilan sa pagkamatay ng kanilang buong pamilya? "Ikaw! Dinala mo ulit dito si Miss Fenderson," sigaw ni Freya sa kanyang pagkataranta. Nang marinig iyon, humarap si Quina sa iba pang mga miyembro ng pamilyang Yonwick. Tinitigan niya si Freya. Naramdaman ni Freya ang malamig na tingin sa kanya ni Quina at kinilabutan siya. Parehong natakot at nabigla si Freya na parang inihagis siya sa nagyayelong dumyon. Tinitigan siya ng saglit ni Quina at napangisi siya pagkatapos nito, "Mula ngayon, pagmamay-ari ko na ang lahat ng ari-arian ng pamilyang ito at kasama ka na doon. Kaya bumaba ka sa pwesto mo." Kasunod nito, iwinagayway ni Quina ang kanyang kamay at agad na tumalsik si Freya. Dahil sa kanyang nakakatakot na ugali, walang sinuman sa pamilyang Yonwick ang nangahas na sumalungat sa kanyang desisyon at gayon din si Linus. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang sundin ang utos ng babing ito kahit anong mangyari. Si Freya ay nakahandusay na ngayon sa lupa at masyado siyang natatakot na gumapang pabalik. Napalunok siya sa takot habang pinapanood niyang dinadala ni Quina si Jasmine sa kanyang kwarto. Pagpasok ng dalawa sa loob ay pinakawalan ni Quina si Jasmine ng sandali at pinandilatan siya nito. "Nagkita na kami ni Quina dati. Siya ay mabait at gentle. Ang aking lolo, kapatid, at si Master Joshua ay nanatiling ligtas dahil tinulungan niya kami. Masyado kang walang awa para maging si Quina." "Oh? Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi ka ba natatakot na papatayin kita?" sagot ni Quina habang nagtatakang nakatingin sa dalaga. Hindi ako natatakot sa iyo at handa pa akong mamatay para kay Geralt. Ang taong pinakamamahal ko."
Kung pinaplano mo akong gamitin para pagbantaan si Gerald na pakasalan ang isang napakasamang babae, mas makabubuti sa'yo na itigil na ang pagpapantasya mo. Tatapusin ko ang buhay ko kung pagbabantaan mo pa siya, sumigaw ng malakas si Jasmine. Kumibot ang mga talukap ni Quina nang marinig niya iyon. Galit na galit siya sa sinabi sa kanya ni Jasmine. Isa kang mayaman na yung lady, hindi ba? Sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, bakit mo siya pinipilit na mahalin? Umabot ka pa sa puntong isasakripisyo mo ang sarili mo. Iiwanan mo ang lahat para sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Bakit ganun? Tanong ni Quina habang makikita ang selos sa kanyang mga mata. Naalala ni Jasmine ang mga masasakit niyang alaala dahil sa mga sinabi ni Quina. Dahil mahal ko siya. Kaya kong gawin ang lahat para sa kanya nang hindi nag-aalinlangan dahil mahal ko siya, sagot ni Jasmine. Hindi ako naniniwala sa pag-ibig at tiyak hindi ako naniniwala na ang isang babae, lalo na ang isang babae na prestiyoso at mataas ang posisyon sa buhay na tulad mo, ay kayang iwan ang lahat para sa kanya. Kahit ako ay hindi ko kayang gawin iyon. At dahil doon, nagdusa ako ng husto sa buong buhay ko, sigaw ni Quina habang nakasara ng mahigpit ang kanyang mga kamay at ang matalas niyang mga kuko ay bumaon ng malalim sa kanyang mga palad, dahilan para masaktan siya ng sobra. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig, kaya pala napaka-brutal mo. Sinasabi ko sa iyo ngayon na hindi totoong kaligayahan ang binibigay ng kayamanan o katanyagan. Gaano man kalaki ang makuha mo, hindi ka talaga magiging masaya nang hindi nalalaman kung ano ang ibig sabihin ng totoong pag-ibig. Kahit pa maraming bagay sa mundong ito ang makuha mo, hindi ka magiging masaya kung hindi mo mararanasan ang tunay na pag-ibig. Walang kahit anong katanyagan o kayamanan ang mapupunan ang emptiness na iyon at patuloy kang magdurusa hanggang sa araw na ikaw ay mamatay, maliban na lang kung maintindihan mo iyon, paliwanag ni Jasmine. Hindi niya alam kung sino ang babaeng nasa harapan niya, ngunit hindi naman iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay may nakamamatay na weakness ang napakalakas na babaeng ito. Lumalabas na sobra siyang nasaktan sa pag-ibig. Hindi maiwasan ni Quina na mapatitig na may pagtataka matapos marinig ang lahat ng iyon. Binalak ni Quina noong una na patayin si Jasmine matapos na magdulot ng matinding takot sa dalaga hanggang sa puntong makikita ang kilabot sa mukha nito, ngunit naramdaman na niya ngayon na parang natalo siya ni Jasmine sa oras na ito. Kung tutuusin, parang hindi natakot ang babae sa kanyang mga banta. Naramdaman na lamang ni Quina na siya ay isang talunan. Matalino ka. Naantig ako ng sobra sa sinabi mo. Pero pakinggan mo ako. Sasabihin ko na sa iyo ang isang kwento, at pagkatapos mong pakinggan ito, kailangan kong sabihin sa akin kung sino sa dalawang babae sa kwento ang mali. Pag-iisipan ko kung palalayain kita ng buhay base sa sagot mo, sabi ni Quina habang nakaupo sa gilid. Hindi sumagot sa kanya si Jasmine at nakatitig lang ito sa nakaupong babae. Nang makita iyon, sinimulan ni Quina ang kanyang kwento. Mayroong magkapatid na babae at sila ay kambal. Magkamukhang magkamukha sila at ang nakatatandang kapatid na babae ay nagngangalang Chilo, habang ang nakababata ay nagngangalang Indigo. Ang magkapatid na babae ay may napakagandang relasyon sa bawat isa, kahit na mula pa sa kanilang pagkabata. Nag-e-enjoy sila ng magkasama sa maraming bagay at kaya nilang tiisin ang maraming mga problema basta't kasama nila ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay nagpatuloy hanggang sa nakilala nila ang isang 16 years old na lalaki. Napakasipag at napakatalino ng lalaking iyon, at ang kanyang kagwapuhan ay pambihira talaga. Napakahusay niya sa lahat ng ginagawa niya. Dahil doon, sabay na nahulog sa kanya ang magkapatid. Ang pagmamahal na naramdaman nila para sa kanya ay katulad ng pag-ibig na naunang inilarawan ni Jasmine, ngunit huli na nilang malalaman ito. Naunang nahulog ang binatang iyon kay Chilo, ang nakatatandang kambal. Silang tatlo ay masayang magkakasama habang pinapanood ang paglubog at pagsikat ng araw, ngunit dumating ang panahon na nawalan ng pasensya si Chloe. Gusto niyang masolo ang binatang iyon, ngunit meron siyang gut feeling na ang nakababatang kapatid niya ang sisira sa kanilang relasyon sa hinaharap. May basehan ang kanyang pakiramdam na ito. Kung tutuusin, pinagkukumpara nila ang bawat isa mula pa noong bata pa sila. Ang kanyang nakababatang kapatid ay palabiro, masunurin at kaya-aya, ngunit walang sinuman ang pumuri sa pagkatao ni Chloe. Wala siyang problema doon noong una, ngunit naging personal ito sa kanya ngayong nahulog na ang binata sa kanya. Alam niya na mas mahusay sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid at dahil doon, ay magiging mas madaling mapansin ng iba ang potensyal at mga pakinabang ni Indigo, gayon din para sa matalinong binata. Dahil dito, lumayo na lamang si Chloe kay Indigo.
Dumating ang punto na sinimulan niyang puntiryahin ang kanyang nakababatang kapatid. Sa kabila ng lahat ng iyon, kinukonsinti lang ni Indigo ang ugali ni Chloe. Sobrang nadismaya si Chloe sa pangunsinti ni Indigo, kaya lalong dumilim ang mga masamang binabalak niya. Ayaw niyang mas angat si Indigo sa kanya, kaya nagpasya si Chloe na bumuo ng isang aura na hihigit sa kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, nawala ang kanyang moralidad habang pinaghihirapan niyang makamit iyon. Sa kalaunan, siya ay nabulag sa katanyagan at kayamanan hanggang sa nawala ang kanyang sarili pati na rin ang kanyang mga unang layunin. Pagkatapos nito ay may isang insidente ang nangyari kung saan tumawid si Chloe sa kanyang limitasyon. Dahil sa kanyang mga aksyon, nagkaroon ng matinding laban at kabilang dito ang kanyang nakababatang kapatid. Ito ang dahilan kung bakit tuluyan nang humiwalay sa kanya ang kanyang kapatid. Gayunpaman, ang pinakamasakit sa lahat ay nagmula sa binata na piniling labanan siya. Pakiramdam niya ay nawala na ang lahat sa kanya sa sandaling iyon, kaya binalot ng galit at sama ng loob si Chloe. Dahil sa insidenteng ito, ang binata ay unti-unting nawalay kay Chloe. Ito ay dahil magkasama silang nakaranas ng kasawian ni Indigo. Dahil doon, nagkaroon ng malalim na relasyon ang dalawa. Nabulag ng galit si Chloe nang malaman niya iyon at dahil doon ay nakipag-away siya kay Indigo. Dahil sa pag-aaway nila, ang kanilang sama ng loob ay umabot sa punto na pareho nilang gustong patayin ang bawat isa. Isang araw ay may nangyaring krisis at nagkaroon ng pagkakataon si Chloe na patunayan ang kanyang sarili. Maayos sana ang sitwasyon kung handa lang siyang talikuran ang lahat ng kanyang katanyagan at kayamanan para iligtas ang binata noon. Gayunpaman, nag-alinlangan siya sa pinakakritikal na oras. Sa panahon ng krisis, binaliwala ni Indigo ang kanyang sariling kaligtasan at buhay para sumugod sa tabi ng binata habang nasa mapanganib na sitwasyon siya. Doon napagtanto ni Chloe na siya ay natalo. Iniisip pa rin ni Chloe ang kanyang sarili habang si Indigo ay nagmamadaling iligtas ang taong mahal niya. Hindi niya maamin na mas mahina siya kay Indigo. Hindi niya ito kayang gawin. Sa puntong ito, umiiyak na si Quina habang kinkwento ang buong storya. Hindi masyadong ibinunyag ni Quina kay Jasmine ang buong kwento, ngunit naramdaman ni Jasmine na talagang nag-aalala si Quina sa binatang iyon lalo na't nang mapansin niya ang hinanakit niya noon. Hindi kaya ikaw si Chloe, maingat na tinanong ni Jasmine. Pagkatapos niyang marinig kung paano nawala sa kanya ang lahat at nagbago ang kanyang buhay pagkatapos siyang iwan ng kanyang mga kaibigan at pamilya, naramdaman ngayon ni Jasmine na mas nakakaawa si Quina. Hindi iyon mahalaga. Dapat malaman mo ngayon na hindi ako titigil hanggat hindi ko siya makuha, deklara ni Quina habang mahigpit na nakasara ang kanyang mga kamao. Pero, ano ang kinalaman ng lahat ng ito kay Gerald? Nagtatakang tinanong ni Jasmine. Hindi mo ito maintindihan kahit na ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pinaka-summarized version na ng kwentong ang sinasabi ko sa iyo. Alam ko na ikaw ay isang matalinong babae. Hindi ko sasabihin sa iyo ang lahat ng detalyado para lang mahanap mo ang mga kahinaan ko. Ngumisi si Quina. Napaka-defensive mo ba sa lahat ng nasa paligid mo? Ganito ka rin ba sa kanya? Tanong ni Jasmine. Oo. Ito ang dahilan kung bakit niya ako nilayuan noong una. Pero alam kong mananalo ako sa pagkakataong ito. At ako lang ang mananalo sa lahat, sagot ni Quina nang huminga siya ng malalim. Unti-unting namo ang malamig na ekspresyon sa kanyang muka, nang biglang lumapit ang isa sa mga kasambahay bago sinabing, "Excuse me, Miss Quina." "Ano yun?" "Gusto kang makita ni Young Master Gerald," sagot ng kasambahay. Nang marinig yon, lumingon si Quina kay Jasmine at sinabing mapakidala si Miss Fenderson sa kwarto sa ibaba. Bawal siyang umalis nang walang permisyon ko, naiintindihan mo ba? Pagkatapos niyang utusan ang kasambahay, lumabas si Quina ng kwarto at pumunta sa sala kung saan makikita si Gerald. Pagdating niya doon, nakita niya si Linus at ang iba pa sa kwarto. Si Gerald ay nakaupo sa isa sa mga coach sa sala. Inutusan ni Quina si Linus at ang iba pang mula sa pamilyang Yunwick na lumabas ng kwarto at pinanood silang lahat ni Gerald bago siya tumayo at sinabing, "Hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari sa ating dalawa, pero sinisiguro ko sayo, Miss Quina, na walang kinalaman dito ang mga kaibigan ko. Dahil doon, palayain mo sila." Kanina ay masaya ang itsura ni Quina, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging mapait nang bigla niyang sinabi, "So, pumunta ka dito para hilingin sa akin na palayain ang kaibigan mo." "Oo," sagot ni Gerald habang nakatingin siya ng masama kay Quina. "May kutob na ako kung sino ka talaga.
Hindi ako sigurado kung ano ang relasyon mo sa babaeng nakaputi at hindi ko alam kung ano ang misunderstanding niyo ni Zeus. Pero alam ko na kahit nakamukha ko siya, hindi ako ang taong iniisip mo kaya hindi ako mahuhulog sa babaeng nakaputi. Isang tao lang ang mahal ko, kaya tigilan mo nang yan, dagdag ni Gerald habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Sinuri niya ang sulat na natagpuan niya sa Montholm Island at naalala ni Gerald na may isang tao na kamukha ng babaeng nakaputi, ngunit hindi siya ang taong iyon. Ang doppelganger ang gumawa ng walang pusong pagpatay sa 8 tao sa islang iyon noon. Naghinala si Gerald na ang babaeng ito ang nagligtas sa kanya noong gabing iyon. Tumayo siya sa harap niya ngayon at ang lahat ng kanyang mga teorya ay tumuturo sa kanya. Makikita sa mukha ni Quina na hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari, at halatang galit siya sa sinabi ni Gerald, "Nilo. Niloloko mo ba ako? Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Hindi talaga ako ang taong hinahanap mo," sabi ni Gerald na nakatingin sa kanya ng diretso sa mata. Base sa reaksyon nito, wala na siyang pagdududa sa mga nangyayari. Ang taong niligtas niya ay hindi ang babaeng nakaputi. Malaki ang posibilidad na nasa loob pa rin ng palasyo ng hari ng karagatan ang babaeng nakaputi. Dahil sa mga bagong revelasyon na ito, naramdaman ni Gerald na mas matalinong hindi banggitin kung nasaan ang kinaroroonan ni Zeus. Sikreto niya iyon hanggang sa matagpuan niya ang totoong babaeng nakaputi. "Wala akong pakialam. Hinding-hindi ako maniniwala sa'yo. Sinabi ko na sa'yo na ikakasal na tayo bukas. Handa ka na bang sabihin ang kasagutan mo?" tanong ni Quina ng saglit na nanlambot ang mga mata niya habang nakatingin kay Gerald. "Ang kasal ay hindi isang laro at hindi naman natin mahal ang bawat ito. Kaya paano tayo magpapakasal?" sagot ni Gerald habang pilit siyang nakangiti. "Oo, hindi isang laro ang kasal. Pero ibig sabihin ba nito na hindi na natin ito pwedeng pag-usapan? Isang babae lang ba ang nasa isip mo?" tanong ni Quina habang nakataas ang isang kilay. Wala siyang natanggap na sagot kay Gerald kaya tiningnan niya ito ng masama. "I see. Naiintindihan ko ang sinusubukan mong sabihin, pero hindi ibig sabihin na hindi mo ako kayang mahalin sa susunod kahit pa hindi mo ako mahal ngayon. Darating ang araw na magmamakaawa ka sa pag-ibig ko." Kasunod nito, itinuro niya ang magkabilang balikat at noo ni Gerald. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman ni Gerald na biglang nanigas ang buong katawan niya. Hindi niya magalaw ang katawan niya. Lumingon siya at tiningnan si Quina na ang itsura ngayon ay tulad ng isang reyna, at nagtanong siya, "Anong ginawa mo sa akin?" "Simple lang ang ginawa ko sa'yo. Pinigilan ko lang ang 3 pinakamalaking chakra sa katawan mo. Sinara ko na rin ang iyong inner strength. Ikaw ay isang regular na tao na ngayon. Bibigyan pa kita ng kaunti pang oras para pag-isipan ito. Kung gusto mong mabawi ang iyong lakas para mapalapit ka sa paghahanap ng sagot na hinahanap mo, magmakaawa ka muna sa akin na pakasalan mo ako. Kailangan mong lumuhod sa harap ko habang ginagawa mo iyon," sagot ni Quina habang kumikinang ang maganda niyang mga mata. Huminga ng malalim si Quina at tumingin siya ng masama kay Gerald bago siya sumigaw, "Umuwi ka, pag-isipan mo ito." Pagkatapos nito ay tumalikod si Gerald at umalis. Inakala niya dati na ang Holy Witchcraft ay isang napakamakapangyarihan na powerhouse. Gayunpaman, nagbago iyon nang malaman niya ang tungkol sa existence ni Gerald. Noong una ay nakumbinsi niya ang kanyang sarili na si Gerald ang pinakamalakas na tao na nakita niya. Gayunpaman, bigla namang lumabas ang mas malakas na banta sa kanilang pamilya pagkatapos nilang mapalayas ang God of Death. Hindi niya inasahan na ang taong iyon ay magiging si Quina. Alam nilang lahat na ang Quina na nakikita nila ngayon ay hindi ang parehong mabuting babae na dati nilang kilala. Masyadong malaki ang kanyang naging pagbabago. Kasalukuyan naman na alam ni Gerald na hindi siya niloloko ni Quina. Totoo ang kanyang sinabi na hindi niya magamit ang kanyang inner strength. Dahil doon, alam niya na hindi na niya makakayanan ang mga atake ni Quina. Ang pinakamalala sa lahat ay masyadong malaki ang pinsalang natamo niya. "Siguro may paraan para makalaban ko siya. Dapat meron," na sabi ni Gerald sa kanyang sarili. Aalis na sana siya nang mapansin ni Freya na hindi pa rin nakakalayo si Quina. Alam ni Quina na nawalan na ng kapangyarihan si Gerald at siya ay isang mahinang tao na lamang, kaya sumugod si Freya sa kanya na may kumikinang na mga mata habang sumisigaw, "Wala kang puso. Bakit ka magpapakita ngayon para i-reject si Quina? Bubugbugin kita hanggang sa mamatay ka." Siyempre, ginagawa lang niya ang lahat ng ito para panigan siya ni Quina. Pero bago pa man siya makapag-atake ay naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang pulso.
Tumalon si Freya at lumingon siya nang makita niya si Quina. Bubugbugin siya hanggang sa mamatay siya. May karapatan ka ba na gawin ito? Umalis ka sa pagmumukha ko, sigaw ni Quina nang inihagis niya si Freya sa gilid. Muli siyang tumingin kay Geralt at pagkatapos ay sinabi ni Quina, balang araw, maintindihan mo na ginagawa ko lang ang lahat ng ito para sayo. Sana hindi mo ako bibigyan dahil sisirain ko ang anumang bagay na hindi ko makuha. Walang sinuman ang makakakuha ng bagay na gusto kong makuha. Pagkatapos nito, dahan-dahang umalis si Geralt sa Yunwick Manor habang nakahawak siya sa nanghihina niyang katawan. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng mahirap na kalaban na tulad nito. Naisip niya na sabihin kay Quina kung nasaan si Zeus dahil naisip niyang makakatulong ito sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nagkaroon siya ng gut feeling na huwag ibunyag ang impormasyon at nagpa siya si Geralt na magtiwala sa kanyang intuition. Hindi alam ni Geralt kung bakit pero parang may connection sa kanya si Zeus at si Jasmine ang kanyang bihag. Nang makabalik siya sa Montholm Island Manor, agad siyang sinalubong ng isang grupo ng mga tao na nakapalibot sa manor. Ang mga taong ito ay nakasuot ng kakaibang kasuotan at ilang daan sa kanila ang nakaharang sa pasukan ng manor. Gayunpaman, ang nakakuha ng atensyon ni Geralt ay ang ilan sa kanyang mga bodyguard na nakahandusay sa lupa. "Young Master!" Bumalik ka, tuwang-tuwa na sumigaw ang ilan sa kanyang mga bodyguard na may malay pa nang makita siya ng mga ito. Lumapit sa kanya sila Joshua at Lord Fenderson nang mapagtanto nilang naroroon siya. Pagkarating nila sa harap niya, mabilis namang nagpaliwanag si Brisson, silang lahat ay mga miyembro ng Holy Witchcraft, Geralt. Ang master ng Holy Witchcraft ay personal na dumating ngayon para makita ka. Nang marinig iyon, alam na agad ni Geralt kung ano ang pakay nila dito. "Ikaw ba si Geralt?" tanong ng isang matandang babae, habang papalapit siya. Halata na siya ang master ng Holy Witchcraft, at sa kabila ng edad na 80, ang kanyang balat at buhok ay parang kumikinang. Wala rin siyang masyadong wrinkles. Sa madaling salita, mukha siyang mas bata kaysa sa kanyang aktwal na edad. Ang kanyang pangalan ay Tiara at nabalitaan niya na ang isang makapangyarihang binata na dayuhan sa Montholm Island ay nambugbog ng isa sa mga miyembro ng Holy Witchcraft. Base sa nabalitaan niya, ang taong iyon ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban sa binatang iyon. Kung hindi pa sapat iyon, kinuha pa ng binata ang kanyang apo. Hindi pa nangyari ang ganitong bagay sa Holy Witchcraft sa nakalipas na century, kaya alam ni Tiara na kailangan niyang makita ang binatang iyon para maniwala na totoo nga ang kanyang pagkatao. "Ako nga," sagot ni Geralt sabay tango. Ikaw ay isang mahina na nilalang lamang, hindi ba? Malakas ka ba talaga? Hindi ako matatakot sa'yo, kahit pa matakot ang buong mundo, Geralt, kaya oras na para tigilan mo ang nonsense na ito. Pag-uusapan pa natin ito sa susunod, pero sa ngayon, ibalik mo sa akin ang apo ko, malamig na sinabi ni Tiara habang nanliliit ang kanyang mga mata. Hindi ko kinidnap si Chester. Kusa niyang pinili na manatili sa tabi ko at tinuring ko siya bilang isang kaibigan. Kung ano man ang kanyang maging desisyon, susuportahan ko siya. Tandaan na siya ang gagawa ng kanyang desisyon. Kung gusto niyang bumalik sa'yo, hindi ko siya pipigilan. Pero kung ayaw niya, huwag mo nang planuhin na nakawin pa siya. Sinusubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya para makabawi sa lahat ng maling nagawa niya noon, sagot ni Geralt. Ang yabang mo? Sino ka ba sa tingin mo, Geralt? Ipapakita ko ngayon sa'yo ang tunay na kapangyarihan ng Holy Witchcraft. Bahala ka na, Second Lord, deklara ni Tiara nang ikinaway niya ang kanyang kamay. Biglang lumabas mula sa crowd ang isang lalaking nasa 60s, at walang emosyon ang itsura nito. Siya si Hendrik Tyndall, ang Second Lord ng Holy Witchcraft. Tiningnan niya si Geralt at pagkatapos ay sinugod niya ito. Nang makita iyon, ngumiti lang si Joshua at sinabing, sino ba siya sa tingin niya? Madali siyang mapapatumba ni Sir. Gayunpaman, hindi ito tulad ng inakala niya dahil sa pagtapak ng third round, wala na sa hugis si Geralt para makipaglaban pa. Maya-maya pa, sinipa ni Hendrik ang dibdib ni Geralt at lumipad ito sa ere habang bumubulusok ang dugo sa kanyang bibig. Akala ko magiging isang mahusay na kalaban ka. Isa ka lang namang walang kwenta at mayabang na brat. Sabi ni Hendrik bago siya tumawa. Hindi siya isang karapat-dapat na kalaban para kay Chester. Hindi ko alam kung anong ginamit niya para linlangin si Chester, pero oras na para tapusin natin ang lahat ng ito. Patayin silang lahat, Second Lord, utos ni Tiara. Masaya akong gawin ito, sigaw ni Hendrik habang nakatingin kay Geralt na may ngiti sa kanyang labi habang nakataas ang kanyang kanang kamay.
Pinapunta mo pa kami dito para sa wala. Papatayin na kita ngayon, walang kwentang brat. Tumigil ka. Ilang segundo bago isagawa ang napakalakas na suntok ni Hendrik papunta kay Gerald, na may malaking posibilidad na mamatay sa puntong ito, isang sigaw ang nagpatigil sa kanyang atake sa kalagitnaan ng laban. Ang taong sumigaw ay walang iba kundi si Chester. Lola, Second Lord. Huwag mong patayin si Master. Wala itong kinalaman sa kanya, sabi ni Chester habang nakaluhod. Tinatawag mo siyang Master. Nakakatawa. Ikaw ang Master ng Holy Witchcraft. Bakit mo tatawagin ang spoiled brat na ito na Master? Kung may lumabas na balita tungkol dito, paniguradong sisirain mo ang prestiyosong pangalan ng aming angkan, sagot ni Tiara habang kumikibot ang gilid ng kanyang labi. Siya ay isang taong nagmamalasakit sa prestige. Para sa kanya, ang isang tao na mamamatay ay hindi espesyal kung gagawin nila ito para mapanatili ang katayuan ng Holy Witchcraft. Desisyon kong manatili sa tabi ni Master. Ayaw ko nang maging yung Master ng Holy Witchcraft noong una pa lang. Ang gusto ko lang ay mamuhay ng normal. Mula nang sumunod ako kay Master, na-realize ko na naging kapakipakinabang ako sa kanya at masaya ako dahil doon. Kahit papaano ay nabigyan ako ng pagkakataong lumayo sa dati kong pamumuhay at simulan ang pagbawi sa lahat ng maling nagawa ko. Sigaw ni Chester. Katotohanan lamang ang sinasabi ni Chester. Siya ay nabubuhay na may parehong pagkakasala at sakit bago ang mga pangyayaring ito. Naramdaman niya na parang nawawala at nahihirapan siya sa lahat dahil hindi siya makahanap ng paraan para malaman kung ano man ang mangyari. Gayunpaman, naliwanagan si Chester mula nang ipatikim sa kanya ni Gerald ng kamatayan. Kahit papaano, ang karanasang na iyon ang nagbigay daan sa kanya na makahanap ng isang paraan upang dahan-dahang maibsan ang kanyang mahirap na nakaraan. Para makabawi sa lahat ng kanyang nagawa, nanumpa si Chester mula sa sandaling iyon na ipagpapatuloy niya ang pagiging mabuti sa pamagitan ng pananatili sa tabi ni Gerald. Naisip niya na sa wakas ay makakamit niya ang mas marami pang bagay sa kanyang buhay. Hindi lang iyon ang positibong pangyayari sa lahat ng ito. Talagang nakakuha ng mas maraming kaibigan si Chester sa buong pananatili nila ni Gerald. Ang mga kaibigan na tinutukoy ay si Master Joshua at ilan sa mga bodyguard ng pamilyang Crawford. Sa katunayan, kahapon lang ay inimbitahan siya ng mga bodyguard na sumama sa kanila sa inuman. Gayunpaman, nahuli sila ni Master Joshua sa akto at inakala nila na mayayari sila. Gayunpaman, si Joshua ay nagpapanggap lamang at siya ay sumama rin sa kanila sa huli. Naantig siya nang maramdaman niya ito. Ganito siguro ang pakiramdam ng masayang buhay. Alam ni Chester na niyaya siya ng mga itsyam na uminom dahil alam nilang lahat ang nangyari sa kanya. Napansin nila na si Chester ay self-conscious pa rin kahit na nagbago na siya pagkatapos niyang sundan si Gerald. May dahilan kung bakit niya ito nararamdaman. Kung tutuusin, siya ay isang makasalanan. Isang hindi karapat-dapat na young master ng Holy Witchcraft. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang kay Joshua at sa mga gwardiya na ituring siya bilang isang kaibigan. Ang isang kaibigan ni Gerald ay kaibigan nila. Sa sandaling iyon ay nalaman ni Chester na kaya niyang ibahagi sa kanila ang anumang nasa isip niya. Kahit papaano ay naramdaman ni Chester na sa wakas ay nakalayo na siya sa kanyang nakaraan. Nakakatawa. Baliw ka. Bakit sinabi ng young master na ganyan ang Holy Witchcraft? Galit na sumigaw si Tiara habang ang kanyang mga mata ay binabalot ng nakakamatay na layunin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon dahil apo kita. Patayin ang Gerald na yan at papayagan kang mabawi ang iyong titulo bilang young master of the Holy Witchcraft, dagdag ni Tiara. Tumingin si Gerald sa masungit na babae habang nakasara ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Kung hindi lang tinanggal ni Queen na ang kanyang kapangyarihan. Huwag mong hayaan na ulitin ko ito, babala ni Tiara. Kahit pa mamatay ako, hindi ko pa rin sasaktan ang aking master. Bakit gusto mo siyang patayin, Lola? Umalis na ako sa Holy Witchcraft at tapos na ako dito. Please hayaan mo na lang kami, sagot ni Chester habang paulit-ulit niyang hinampas ang kanyang noo sa lupa. Nakita ni Tiara na tumutulo ang dugo sa kanyang noo kaya galit na galit siyang sumigaw, wala kang kwentang apo. Saiji, kung hindi mo ako susundin, papatayin ko na lang ang walang kwentang brat na ito. Pagkatapos niyang sabihin yon, itinaas niya ang kanyang kanang palad at dinirekta ito sa ulo ni Gerald. Pagkatapos nito ay sumugod siya sa kanya. Kung wala ang kanyang inner strength, alam ni Gerald na hindi niya maiwasan ang atake, kaya ang magagawa niya lamang ay maghanda para sa atake nito.
Isang malakas na kulog ang narinig habang ang mga mata ni Gerald ay namumula. Gayunpaman, hindi dahil sa pag-atake ang dahilan sa pamumula ng kanyang mga mata. Dahil ito sa kanyang pagkabigla. Si Chester ang tumanggap ng atake para sa kanta at dahil doon, nadurog ang kanyang school. Ang pinakamasama pa doon ay nagpatuloy pa rin ang matanda sa pag-atake, kahit na nakita niyang hinarangan ni Chester si Gerald. May dugong lumabas sa bibig ni Chester at bumagsak siya sa lupa sa harap mismo ni Gerald. Chester! Ang malakas na dagundong ay nanggaling kay Gerald na ang mga mata ay duguan habang nakatitig sa mga dugong kasalukuyang lumalabas sa bibig ni Chester. Si Joshua at Lord Fenderson ay mabilis sumugod, habang ang nanginginig na si Chester ay nautal na sinabi, "Master. Masakit ah." Tinakpan ng kanyang kamay ang mga sugatang bahagi sa ulo ni Chester. Sinubukan ni Gerald na ilabas ang kanyang kapangyarihan para iligtas siya habang sumisigaw, "Magiging magaling ka. Huwag kang mamatay. Huli na ang lahat." Alam mo, Master, sa tingin ko makikita ko na sa wakas si Lola. Paglipas ng maraming taon, mukha pa rin siyang 8-year-old na bata. At ang kanyang ngiti, ang kanyang tawa, ang ganda ng mga ito, tulad ng dati, sagot ni Chester, hanggang sa unti-unting humina ang boses niya habang dumadaloy ang dugo sa bibig niya. Nakikita ko na siya. Siya ay nakasakay sa isang bangka. Sinasabi niya sa akin na magkikita kami sa paglubog ng araw ng magkasama. Sa wakas ay muli kaming magsasama. Ang saya, dagdag ng naghihingalong si Chester habang unti-unting humihina ang kanyang panginginig. "Lola, miss na kita." "Lola." Iyon ang huling sinabi ni Chester habang unti-unting nanlalambot ang kanyang katawan sa kamay niya. "Chester," sigaw ni Joshua. Hindi makakatulong ang kanyang mga sigaw. Inilabas na ni Chester ang kanyang huling hininga. Sa kabila ng emosyonal na eksena, nilayo lamang ni Tiara ang kanyang mga mata na binabalot ng galit. Kahit si Hendrik ay makikitaan ng pang-alipusta sa kanyang mga mata habang iniisip niya sa kanyang sarili, hindi ba maganda ito? Grabe, hindi ko inasakan na gagawin talaga ng iyong master ang lahat ng ito para galitin ang master ng Holy Witchcraft. Pero patay na siya at nangangahulugan iyon na ang posisyon ng hinaharap na master ng Holy Witchcraft ay mapupunta kay. Napangiti si Hendrik nang lumingon si Gerald kay Tiara habang umungol, pinili niyang magsimula ng bagong buhay. Handa na si Chester na gumawa ng mabubuting pagkatapos ng lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Paano? Bakit mo ginawa ito sa sarili mong apo? Dapat lang siyang mamatay dahil isa siyang kahiyan sa Holy Witchcraft. Sabi ni Tiara sa galit na si Gerald. Sinabi sa akin ni Chester na ikaw rin ang pumatay kay Lola. Isa kang masamang matandang babae. Siguradong magiging pangit ang iyong kamatayan. Sabi ni Gerald. Ano? Ikaw. Papatayin kita. Sabi ni Tiara nang marinig niya ang mga salitang matandang babae. Iyon ang mga salitang ayaw niyang tinatawag sa kanya. Susugod na sana ang galit na matandang babae kay Gerald nang bigla huminto sa harap nila ang isang itim na kotse. Alam ni Gerald na ito ay mula sa pamilyang Yonwick. Kasunod nito, agad na lumabas ang driver ng kotse bago siya sumigaw, "Teka lang. Isang subordinate ng pamilyang Yonwick. Bakit mo ako sinubukang pigilan?" Sagot ni Tiara habang nakakunot ang kanyang noo. "Gusto kang makita ni Lady Quina." "Ano? Quina? Sino ba siya? Bakit niya ako inutusan?" Sabi ni Tiara habang nag-aapoy ang kanyang galit sa puntong ito. "Huwag kang magalit, Master Tiara. Bago ang anuman, sinabi sa akin ni Lady Quina na ipakita ito sa'yo. Maintindihan mo daw ito kapag nabuksan mo na ito," sabi ng driver nang inihagis niya ang isang box kay Tiara. Nang matanggap niya ito, binuksan ito ni Tiara para makita kung ano ang laman nito. Ilang segundo pa ay biglang nanginig ng husto ang kanyang katawan at nanlaki naman ang mga mata niya. "Susundan kita para makita ko si Lady Quina," sagot ni Tiara at pagkatapos ay yumuko siya. Hindi siya makapaniwala nang makita niya ang nilalaman ng kahon. Humarap naman ang driver kay Gerald pagkatapos niyang makuha ang kumpirmasyon na kailangan niya. "Mark Crawford, gustong malaman ni Lady Quina kung nakapagdesisyon ka na. Kung hindi ka pa rin sigurado tungkol dito, sinabihan akong iwanan ka para harapin ang Second Lord ng Holy Witchcraft. Sabihin ni sa kanya na kahit na mamatay ako, pahihirapan ko siya sa buong buhay niya. Hindi niya makukuha ang gusto niya kahit kailan," sagot ni Gerald. Alam niya na si Zeus ang tinutukoy ng driver. "Magaling? Ikaw na ang bahala kay iyong Master Gerald, Second Lord.
Pero hindi mo siya pwedeng patayin, sabi ng driver habang nakatingin kay Hendrik. Hindi mataas ang tingin ni Hendrik sa pamilyang Yunwick, ngunit hindi siya nangahas na sumuway sa kautusan nila pagkatapos niyang makita ang lakas ng Holy Witchcraft. May kailangan pa siyang itanong kay Gerald. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.